Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan nyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Talagang ang issue po ng korupsyon na mahigit 3 taon, isang damukal po, isa na po ang flood control, pero kailangan po nila i-divert. At talagang gamit na gamit po ang mainstream media umano para po itwist at ilayo po ang isang damukal na korupsyon sa kanilang panunungkulan. Mahigit 3 taon dinala tayo sa napakalaki at sa laganap na korupsyon at pamumulitika. Trilyon ang pinag-uusapan. Pero kailangan po nila i-divert ito sa pamilya Duterte. At nangyayari na po ngayon dahil meron po silang tinatawag ng Vice President na attack dog at tinatawag pong garbage in, garbage out. Ito po. Ano po ang pinangatwiranan po nila ngayon? Nilaglag daw po ng Vice President ang administrasyon po ng kanyang ama. Meron po bang ilalaglag? Nakita po ng mahigit 100 milyong Pilipino kung ano po ang nagawa ng dating Pangulo. Magmula po nung maging presidente siya hanggang matapos ang kanyang termino, ay napakataas po ng tiwala ng Pilipino. Di po ba ang kanyang approval at trust rating? Ayaw na nga siyang pababain bilang Pangulo. Gusto nga madagdagan at madugtungan pa nga ang kanyang panunungkulan dahil sa galing. Pero kailangan po nilang siraan. Kaya nga nila pinatapon. Hindi po ba? Para hindi na makapagsalita. Hindi po ba? Ito ba, pakinggan po natin ang kanila pong ginagawang kasinungalingan sa dating Pangulo Duterte at sa Vice President. Pakinggan po natin. Ilaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ng kanyang ama sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptops sa DepEd. Yan ang napansin ni Yusek Claire Castro nang mapanood ang pahayag ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng department. Madaming reports of corruption inside. Oo, lalo na nung panahon ng tatay mo. Dito talaga mas ilalaglag mo tatay mo dito. Hinimay ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang forum. Ayon sa bise, ginamit ang confidential funds ng DepEd sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa ahensya, kabilang ang pagkuha ng overpriced laptop na dumaan daw sa ilalim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh. Diba, mga ka-clear? Nilalaglag niya ang tatay niya dito. Sige, papakita ko sa inyo kung bakit. Diba? Inamin niya, hindi sa kanya. Ayon kay Castro, nilaglag ni VP Sara ang administrasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isiniwalat niyang korupsyon sa overpriced laptop sa DepEd. Tanong ni Castro, nasaan na ang resulta ng mga investigasyon kung totoong dito ginamit ang kontrobersyal na pondo? Ang daan-daang milyong pisong confi funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ang isa sa mga basehan kaya pinapa-impeach ang PISE. Ayon kay Castro, higit 1.5 million laptop, libro at iba pang gamit sa classroom ang nakatenga sa mga warehouse noong 2020. Sa ngayon, inaksyonan na raw ito ni DepEd Secretary Sonny Angara. Sa panayam naman sa programang Sa Totoo Lang, ibinalik ni Yusek Castro ang pagdududa ni VP Sara kung bakit nasabi ni PBBM na hindi aabot sa kanya ang investigasyon ng anomalya sa flood control project. Una na ring sinabi ng bise na kumpiyansa siyang hindi siya madadawit sa issue. So, kung sasabihin niya na siya ay hindi sure siya na hindi siya madadawit. O saan niya kinuha yon? May bolang kristal ba siya? Sa ngayon, idinadawit sa issue ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bongo. Sabi ng senador, nililihis lang ang investigasyon at dinadamay ang kanyang pamilya na sinasabing konektado raw sa mga proyekto ng mga diskaya. Tingin ko huwag siya masyado malungkot kung kaya naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Hindi naman siya kailangan na parang nakakaawa yung dating kapag nagkakaroon siya ng press con. May pahayag din si Castro sa mga diskaya na unang nagsabing hindi nakikipagtulungan kung hindi sila gagawing state witness. Tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Ang tanong natin mga kabayan, sino kaya ang mas kawawa pag hindi na sila
nasa kapangyarihan, mga kabayan. Sino kaya ang mas kawawa? Tanong po natin kay Yusek Castro, sino kaya ang mas kawawa? Ang mga Duterte po ba o sila? Ito po, kaya po nila pinatapon si dating Pangulong Duterte. Naghahanap po sila ng ebidensya, testigo na hindi raw po pwedeng madamay ang dating Pangulo, mga kabayan. Bakit po ba lumaganap ang korupsyon, mga kabayan? Ito po, pakita po natin kung paano po ang ginawa po nila. At ang dating Pangulong Duterte po ang nagpaliwanag sa ginawa po nilang maanumalya na mahigit 3 taon, mga kabayan, sa pera ng taong bayan. Ganito po nila ginagawa. Lalo-lalo po yung mga blanco. Ito po, pakita po natin mga tambay. Ibalik tanaw po natin. Wala raw pong yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It has to be completely innocent. That is not allowed. Mag-ano pa yung tao, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? In the same manner, yung mga blanco dyan, corresponds to that particular item, is free to just fill up the amount. Para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Nakita nyo pa mga tambay? Sino po ang sinungaling at ang hindi nagsasabi ng totoo? Sino po ang hindi nagsasabi ng totoo at sinungaling? Si dating Pangulong Duterte po ba na isang abogado at alam na alam niya ang proseso po, lalong-lalo po ang ginagawa ng Kongreso, ang Senate at ang House of Representatives pagdating sa budgeting? At wala po bang katotohanan ang binunyag po ni dating Pangulo? Sige nga, ano po ba nangyari sa budgeting? Hindi po ba? Ano po nangyari? 3 taong korupsyon. Ngayon, lumalabas na po lahat. Yung lahat po na sinasabi ng dating Pangulo, ano po nangyari? Sino po ang sinungaling? Ang dating Pangulo po ba o si BBM? Napakarami pong insertion. Di ba? Napakarami po. Hindi maipaliwanag kung bakit nagkaganyan ang ating budget. Hindi po ba? Trilyon ang hindi nila maipaliwanag. Daan-daang bilyon. Napakaraming ghost project. Sino po ba ang nagsinungaling at hindi nagsasabi ng totoo? Si BBM po ba o ang dating Pangulong Duterte? At yung sinasabi po ng Vice President din, yung sa mga laptop, ang kinu-question niya ron, pinaimbestigahan niya, yung si Saldico, yung kanyang kumpanya. Hindi po ba? Kumpanya yata ng SunWest ang nakahawak. Hindi po ba? Yun ang pinaimbestigahan niya. At pinalalabas po ni Yusek Castro, yun daw po yung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Ang kino-question niya talaga roon kung sino po ang kumita roon. Hindi po ba? At, mga kabayan, yung sinasabi po niya na hindi raw po at malabo o talagang kampante ang Pangulo na hindi madadamay sa anomalya ng korupsyon, mga kabayan. Naniniwala po ba kayo ron? Nakita niyo po kung kani-kanino po dinadivert at sinasabi pong damay at pinapahamak daw po ang dating Pangulo, ang administrasyon ng dating Pangulo. Hirap na hirap nga silang hanapan ng korupsyon ang dating Pangulo. Kaya nga nila pinatapon yan, kidnapping. Yan ang sinasabi ng pamilya Duterte. At pati po yung dating DFA Secretary na si Teddy Boy Locsin, kidnapping. Hindi po ba ang ginawa? Hindi po ba? Dahil napakarami pong alam
nalalaman ng dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Kung paano po ang tamang pagpapatakbo at kung paano po ginagawang nakawan o pagnanakaw naman ang ginagawa ng mga mandarambong at mga demonyong politiko sa ating bansa. Hindi po ba? Alam lahat ni dating Pangulo. Kung ikaw ay matinong magpatakbo ng bansa o ikaw ay magnanakaw lang na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Nakita na po natin ngayon. Kaya lang po, pilit po nilang dinadivert. Nakita nyo po yung issue ng korupsyon nila? Hinahanapan po nila ng iba para doon po matutok ang media. At ang taong bayan ay mapaniwala na wala ang korupsyon sa administrasyon nila. Ang korupsyon ay nasa dating administrasyon Duterte. Ganun po ba? At pati po si Senator Bongo, ang kanyang pamilya. Hindi po ba? Nakita nyo po? Nakita nyo po yung ginagawa nilang pag-divert sa issue, samantalang iniiwas po nila ang kanilang mga ulo. Lalo-lalo po ang Ilocos Norte. Ang Ilocos Norte po ay napakarami pong nakuha ng pamilya Diskaya. Sila po ang isa sa contractors ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Ayon po kay Manong Chavit Singson. Meron po siyang mga dokumento at bilyon-bilyon po ang pinasok na proyekto. At nakakuha po dyan ang mga Diskaya. Kaya nga po ang Diskaya ay ayaw nilang bigyan, di po ba, ng proteksyon at maging state witness. Kasi unang tatamaan sila. Kaya nga pilit nilang iniiwasang imbestigahan ng Ilocos Norte. Kasi matutumbok kung sino po ang mga contractors doon. Hindi po ba? Claire Castro. Hindi po ba? Kaya nga, nakita nyo po, paniniwalaan po ba natin na isang Claire Castro, na isang abogado na puro vlogging ang ginagawa, puro pagbablog? Ano po sabi ng Vice President dyan? Di ba? Ano sabi niyan? Hindi ko nga alam, sabi niya, kung ano ang nagawa niya. Kung hindi raw niya alam kung ano nagawa ni Claire Castro, ano raw ba nagawa niya para sa legal at judicial system para siya ay maupo bilang secretary ng DOJ. Pahayag din ng Vice President yan eh. Ano naman na credential nga naman niya? Ano napatunayan niya? Di ba? Ano ang nagawa niya para sa legal at judicial at yung judicial system sa ating bansa? Di ba? Para maging DOJ secretary siya. Yan po ang nakaraang balita po diyan eh. Di po ba? Kino-question lang siya. Ano napatunayan mo? Samantalang ang mga nagiging DOJ secretary sa mahabang panahon ay talagang dekalidad, mahuhusay na mga abogado at may napatunayan na sa bansa. Karamihan pa, di ba? Galing po saan? Sa Supreme Court. Hindi po ba? Samantalang ito, galing po yata ito saan? Sa makakaliwa umano. Yun yata ang credential nito. Galing yata umano sa makakaliwa. Hindi kaya, mga kabayan, kaya nga kinahihiya ito ng bansang Pilipinas eh. Ano sabi ng Vice President dito? Di ba? Hindi siya magaling. You know, ang masasabi ng Vice President, hindi siya magaling magsalita na para sa Office of the President dahil nagdudulot siya ng kahihiyan sa ating bansa. Hindi po ba? Number 1 daw po ito na fake news. Hindi po ba? Umano, nangunguna. At matindi po talaga ito. Talagang wala pong laman ang bibig nito, puro Duterte. At kung mag-akusa po ito, kala mo, kumpleto siya sa ebidensya kung mag-akusa ito. Mga kabayan. At hinahanapan niya po ng korupsyon din ang dating administrasyon. Mga kababayan. Samantalang sa kanila, kung ang media lang po ay tapat na nagbabalita sa ating bansa ang mainstream media, yari na po sila eh. Yari na po. Napakarami pong tanong na dapat nilang sagutin. At kung tama lang po ang media magbalita at wala pong kinikilingan at hindi natatapalan umano, baka matagal na po kinakalkal po nila ang probinsyang Ilocos Norte. Matagal na po yan, binabatikos at talagang hindi po lulubayan kung parehas lang po sa pagbabalita ang mainstream media umano. Hindi po nila iiwasan, tanungin at kalkalin paano naman ang probinsya ng Pangulo. Kamusta ang mga proyekto?
Sino ang mga contractors? Paggawa ng karsada, tulay, at flood control. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ang ginagawa po ng tagapagsalita at yung sinasabi nga pong garbage in, garbage out, mga kabayan, at tinatawag na kahol umano, sino po ang maraming ebidensya sa ginawa at patuloy na ginagawa pa yata nila hanggang ngayon na korupsyon? Yung dating administrasyon ni dating Pangulo, napakaraming achievement. Magmula ng first day hanggang matapos ang kanyang 6 na taon, isang damukal po ang maipagmamalaki na nagawa. Hindi pa kasama dyan yung COVID-19 at yung gyera sa Marawi. Hindi po ba? At paglinis ng karagatan, ilog. Hindi po ba? Samantalang itong administrasyon na pinagmamalaki ng tinatawag na garbage in, garbage out, ano po ang pagmamalaki? Para lang po bumatikos ng bumatikos? Manira ng manira? Sa mga politiko na gusto nilang pabagsakin para hindi na sila mawala sa kapangyarihan? Yun po ang achievement po nila. Hindi po ba? Hindi po ba kayo nagtataka? Isang babae lang po kalaban nila ngayon. Pinagtutulungan nilang lahat. Kasama yata ang mainstream media umano. At lalong-lalo po ang nasa social media. Hindi po ba? Isa lang po, Vice President. Bakit? Sino po ba natatakot? Natatakot po ba ang Vice President sa kanila? O silang lahat ay takot sa Vice President at sa pamilya Duterte? Mga kababayan, sino po sa tingin nyo? Sino po ang may itinatago na isang damukal na korupsyon? Ang Vice President po ba? O ang dating Pangulong Duterte? O sila? Dahil mismo ang PCO ay talamak din daw po ang korupsyon dyan. Ayon po doon sa isang anchor na nagbitaw, si Mike Abe. Grabe rin daw po katalamak ang korupsyon dyan. PCO. Totoo po ba yan? Yusek Castro, totoo po ba? Nagtatanong na po si Kamanong kung totoo sinasabi ni Mike Abe. Kaya nga po mga tambay, di po ba nakapagtataka? Sino ang takot na takot sa mga Duterte? Hindi po ba silang lahat? Kongreso, Malacanang, pati yata media, pati yata social media, lalong-lalo ang makakaliwa. Kasama yata mga oligarko, mga pulburon lord. Hindi po ba? At mga demonyo sa ating bansa. Hindi po ba? Takot na takot sila sa pamilya Duterte. At lalong-lalo kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Sino ang takot? Pilit nila pinababagsak. Pag-upo. Hindi pa natatapos ang 2022, pilit na nilang pinababagsak. Tapos ngayon, hindi pa rin nila mapabagsak. Sino po ang takot na takot at kinakabahan? Kinakabahan dahil nabubunyag na po ang kawalang hiyaan nila. Kaya nga lang po, nananatili sila sa kapangyarihan dahil po nananatili rin bulag, bingi at pipe ang ating mga generals umano, ang mga general. Kaya po, nananatili pa sila sa kapangyarihan. Hindi po katulad nung panahon ni Erap. Issue lang po ni Erap ay weteng. Hindi pa taxpayer money. Weteng. Pero hindi po tulog doon at hindi po bingi. At hindi po bulag doon ang AFP, ang mga men in uniform, lalong-lalo po mga general. Dahil madali lang po nila tinanggal at hinugot si Erap sa Malacanang. Hindi po ba? Weteng lang ang pinagmula ng issue. Samantala ngayon, trilyon, daan-daang bilyon. Hindi po ba? 3 taon. Pero nakapagtataka, bakit nabulag? Bakit nabulag? Nabingi at napipi ang mga general sa AFP. Bakit kaya? Malaki pagkakaiba sa panahon ni Erap at sa panahon ngayon ni BBM. Magkaiba, no? Bakit kaya? Dahil si Erap hindi po nagpamigay ng pera umano? At ngayon po'y sagana-sagana sila sa pera umano? Yun po ba ang pagkakaiba? Mga kabayan,
Abangan na lang po natin mga tambay. Darating naman po ang panahon dahil ang panahon po ay lumilipas. Hindi naman po forever ang kasamaan sa ating bansa. Dahil nakita po natin yan. Kahit po ang tatay niya, pinagharian po ang bansa na mahigit 20 taon. Hindi rin po tumagal ng forever. Nawala rin po sa kapangyarihan. Ngayon pa, mas matalino po ngayon ang mga Pilipino. May social media po, mga kababayan. Madali pong mabunyag ang mga pinaggagawa nila. Wala pong maililihim, lalong-lalo po sa korupsyon nila. Dahil po ang Pilipino mismo, taong bayan ngayon mismo, ay kaya na pong mag-audit ng mga proyekto at ginagawa nila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Sana po maingatan ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat po. Konting tiis na lang po. Paalam. Bye-bye.